So yun, dahil sa wisdom, no, na preserve, no? Tapos yung mga kanuno-nunuan natin noon. Ang halimbawa, pork, no? Na, kasi wala namang rip noon. Dinalagay niya sa may kawayan. Sabi ko, anong ginagawa ni lolo nito sa kawayan? Tapos may takip din, no? So, napipreserve siya. Sabi ko, ibang klase pala sa panahon pala noon, kahit walang rep, napipreserve nila ang pagkain. So, yan, no? So, bakit nagawa ng kaibigan ko yon na isang buwan hindi pa mapanis, no? So, dahil siya ay estudyante, no? Kasi yung bahay nila malapit sa dagat. Sabi niya, yung lapu-lapu na yan, ginagawa kong ganito. Hindi siya iskabitsi. Parang, iwan ko kung anong klase, yata, loto, no? Pero i-review ko yon kasi na-take note ko yun siya. No? So yan, no, sa luto, yan ang technique. Talagang hindi mapanis. No? Tapos, ang akin naman, may nagturo naman sa akin. Yung kakanin, no, yung kalamay hati. Kasi pinag-usapan po natin makaibigan yung wisdom. No? So ngayon, si Biana, no, may binigyan siya ng wisdom. Sabi niya, anak, kahit isang linggo to, hindi papanis, kahit hindi mo i-rep. Sabi ko, ano kaya gagawin ni tatay? Na isang linggo, hindi mapanis yung yung kalamay hati niya, o kaya kakanin. Sa amin kasi tawag ay kalamay hati. Iwan ko kung ano sa Tagalog. No? So, ang kwan yan siguro kakanin. Tapos sabi niya, i-obserbahan ko siya. Sa 1 kilo na malagkit na bigas, parang 6 na niyog linagay niyang gata. Kaya pala, sabi ko, na 1 week. So, kaya na-preserve talaga. Tapos, mayroon tayong mga kaibigan na parang ganun din ang pagluto. Linalagay lang yan sa baywang. Ano ba, pupunta sa bundok, no? Kasi sa bundok ang bahalaga kasi doon may tubig. Tapos ang ginagawa niya, 'di ba, ilagay niya kahit 1 week sila doon sa bundok. Walang saing-saing 'yan. 'Yun lang ang kinakain nila. At siyempre kung may prutas doon, yung kinakain nila, pangdagdag, kung ano pa man. Tapos yung din pala, yung mayroon ding luto pala na yung adobo na matagal din mapanis. Matagal din siyang mapanis, no? So kaya ayan mga kaibigan, no, yun ang pinaka maganda, no, na gagawin natin na wisdom, no? So if somebody asks, what is the source of wisdom? So Proverbs 1:7 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kahit anong aspeto sa buhay, mga kaibigan, kailangan po natin ang wisdom, no? I-share ko yung aking lolo, no? Yung aking lolo ay magaling sa violin. Hindi ko lang po nagaya, hindi ko namana. Magaling sa gitara. So ngayon, na-bless siya na magkaroon ng wisdom. So alam niyo ba ang ginagawa ng lolo ko? Sa pagdating ng linggo, kasi sa farm siya, may farm siya 4 hectares. Pagdating ng linggo, kasi uso yung maya, di ba, maya pag sa farm. Maraming maya. Pero ang ginawa ni lolo ko, basta linggo, hindi niya binabantayan. Pinapaubaya na lang sa kay Lord yung kanyang farm. Tapos ang ginagawa ni lolo ay doon siya sa church, nagigitara, nagbabayolin, o kung ano, basta doon lang siya. Kung i-request siya ni Father o kung ano man, yun ang, siyempre siya ang magaling sa parang member ng choir si lolo ko. So ngayon, nagtataka ang mga kapitbahay. Kapit farm niya. Sabi niya, ito wala namang bantay, hindi ginagalaw ng maya yung kanyang palayan. So kasi bakit? Dahil mayroon pong wisdom yung lolo ko.
So, dahil sa kanyang, kasi parang ang ginawa niya, pinaubaya niya kay Lord yung farm niya. Basta linggo pag linggo. Kasi ang sabi niya, naglilingkod ako sa church. So, biro mo yan, no? Siyempre, kakain lang si Lolo sa bahay nila kasi malapit lang yung church sa kanila. Kakain lang po siya, then after that, tapos pagtanghalian naman, balik naman, no? Tapos after that, balik naman siya sa church, pahinga na ng konti, tapos balik sa church. Kung mayroong mga practice yung choir, no? So, yun ang ginawa ng aking lolo.